Joel Embiid, seryoso ang sakit na nararamdaman. Kevin Durant, hindi pinansin si Jalen Brunson. Curry may banta sa 3-point record, mismong si Steph alam ito at hindi si James Harden. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangpormang shoes, trendy new arrival couple casual shoes, lightweight breathable shoes for men's and women's, mabibili lamang sa halagang 1,999 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Ang tanyag na sentro ng Sixers ay nakapaglaro lamang sa 433 out of 637 regular season games dahil sa iba't ibang pinsalang kanyang natamo. Kaugnay nito, kamakailan ay naglabas ng pahayag si Embiid na nagsabing, "Kung huhulaan ko, malamang na hindi na ako maglalaro ng back-to-backs sa natitirang bahagi ng aking career." Sa kasamaang palad, hindi siya nailigtas ng kanyang pangako mula sa isa na namang injury. Sa kamakailang laban sa pagitan ng Philadelphia at Memphis, nagbanggaan ang mga tuhod ni Embiid at Jaren Jackson dahilan upang siya ay bumagsak. Nakakatawang isipin na ang insidente ay naganap matapos itulak ni Embiid si Jackson na nagresulta sa pagbagsak nito at ang naka-extend na binti ni Jackson ay tumama kay Embiid na hindi tumitingin pababa. Para bang kinuha mula sa isang Looney Tunes episode ang eksenang ito. Ayon sa mga ulat, agad na hiningi ni Embiid na umalis sa laro matapos ang insidente. Habang lumalakad papunta sa bench na may paika-ika, malinaw na siya ay nasa matinding sakit. Nakakalungkot ang timing ng injury ni Embiid sa larong ito. Tila bumalik ang dating Joel Embiid. Bukod pa rito, ang kanyang mahusay na laro ay nakatulong upang punan ang kakulangan ni Paul George bago siya rin ma-injure sa kanyang tuhod. Ngunit sa huli, hindi na iwasan ng Sixers ang kanilang pagkatalo. Nang mawala ang dalawang pangunahing player sa mga huling minuto, natalo sila. Hawak na ngayon ng Sixers ang pinakamasamang win-lose record sa NBA ngayong season. Sa gitna ng mga injury, maaaring ang pagbabalik sa kanyang back-to-back pledge ang pinakamainam na hakbang para kay Embiid. Kung parehong mawawala ng matagal si Embiid at Paul George, mahihirapan ang Sixers na makaahon sa kanilang mahirap na sitwasyon. Hindi lamang ang Philadelphia ang nakaranas ng injury woes ngayong season, ngunit sila ang pinakatinamaan. Kung magtatagal ang pagkawala ni na Embiid at George, maaaring lalong mahihirapan ang prangkisa. Sa kabutihang palad, may kaunting breathing room ang Sixers. Ayon sa mga ulat, 3 lamang sa susunod na 9 na laro ng Sixers ang away games. Bukod dito, 3 lamang sa kanilang mga makakalaban, Orlando Magic, Detroit Pistons, Miami Heat, ang nasa top 6 seeds ng kani-kanilang conference. Gayunpaman, mahalagang magkaroon ng kahit isa sa 2 pangunahing scorers sa lineup sa panahong ito. Ang Pelicans halimbawa ay nakapasok sa 2022 postseason matapos ang 3-16 start, ngunit nangangailangan ito ng malaking in-season trade para kay CJ McCollum at ng play-in tournament. Sa ngayon, hindi pa nagbubukas ng trade talks ang Sixers. Bagamat maaga pa sa regular season, naubusan na sila ng oras bilang isang Eastern Conference franchise. Kailangang magdesisyon na sila sa lalong madaling panahon. Sa sumunod naman, panalo ang New York Knicks kontra Phoenix Suns. Nakuha ng New York Knicks ang kanilang ika-4 na sunod na panalo matapos talunin ang Suns sa Footprint Center sa unang laro ng kanilang mahabang road trip sa Western Conference. Pinangunahan ng dynamic duo na sina Jalen Brunson at Karl Anthony Towns ang Knicks. Samantala, nagpatuloy ang pagkatalo ng Suns sa kabila ng kawalan ni na Kevin Durant at Bradley Beal. Si Devin Booker ang nanguna para sa Suns sa talo habang nagpakita rin si Royce O'Neal ng magandang laro. Isa sa mga dahilan ng dominanteng panalo ng Knicks ay ang kahusayan ng tambalan ni na Brunson at Towns. Si Towns ay nagkakaroon ng maganda at consistent na season. Sa laban na ito, pinakita niya ang kanyang husay sa parehong opensa at depensa na nag-ambag sa kasalukuyang 4 na sunod na panalo ng Knicks. Si Brunson na nagkaroon ng mabagal na simula sa season ay nagpakita ng mas mahusay na laro nitong mga nakaraang laban. Sa laban na ito, naging epektibo siya bilang scorer at playmaker kahit pa nagkaroon siya ng 5 turnovers. Bukod sa duo na ito, nagkaroon din ng malalaking kontribusyon ang iba pang starters ng Knicks. Si Josh Hart ay naging dominante sa parehong opensa at depensa habang si Mikal Bridges na naglaro sa harap ng kanyang dating fans sa Phoenix. Sa kabilang banda, ang Suns ay nasa gitna ng kanilang 5 sunod na pagkatalo. Ang pagkawala ni na Kevin Durant at Bradley Beal dahil sa calf injuries ay nagdulot ng malaking problema para sa Suns. Si Devin Booker ang bumubuhat sa team, ngunit hindi sapat ang kanyang opensa upang punan ang kakulangan sa depensa ng Suns. Mula sa pagiging number 1 sa Western Conference, bumagsak na ang Suns sa ika-7 pwesto, kasalukuyang tie sa 2 iba pang team. Kung hindi sila makakabalik sa panalo, lalo silang babagsak sa standings at malalagay sa alanganin ang kanilang playoff hopes.
Ang kanilang susunod na mga laro ay magiging mahalaga, ngunit malinaw na kailangan nila ng pagbabalik ni na Durant at Beal upang makabangon at maibalik ang kanilang magandang simula ngayong season. Sa huling balita, gustong magtakda ni Steph Curry ng hindi matibag na 3-point record pero may isang banta. Ilang araw matapos lumampas si James Harden kay Ray Allen at umakyat sa ikalawang pwesto sa listahan ng pinakamaraming nagawang 3-pointers sa kasaysayan ng NBA, niyakap niya si Steph na nasa unang pwesto. At iyan na ang pinakamalapit na nais ni Stephen Curry na makalapit ang sinuman sa kanyang patuloy na lumalaking kabuuang tala. Umaasa kang maitulak ang numero sa isang antas kung saan, at alam mong lahat ng record ay nababasag. Ganyan ang sports, ganyan ang buhay. Pero sana, sa dami at katumpakan, maging isang numerong napakahirap tibagin. Sabi ni Curry sa Dubstock ng NBC Sports Bay Area na ipinalabas nung Miyerkules. Katulad na lang ng ginawa ni LeBron James sa all-time scoring record. Maraming kailangang gawin para maabot iyon, kaya baka magawa naming itulak pa ito. Sa gayon, walang makakaabot. Siguradong may kasabikan para sa isang malinis na numero tulad ng 4,000, sabi ni Curry. Noong nakuha ko ang 2,974, espesyal iyon dahil iyon ang all-time record na matagal ng hawak ni Ray Allen. Espesyal din ang 3,000 nang maabot ko iyon, kahit ang 402 noong araw ang single season record. Lahat iyon mahalaga dahil pinagpala akong magawa ito sa pinakamataas na antas. Ang katotohanang posible ito ay nakakabaliw para sa akin. Si Harden ay umamin na hindi niya maaabutan si Steph. Ang pagkakaibang 800 triples ay masyadong malaki upang mapunan sa kanyang huling mga taon. Ngunit may isang tao na itinuturing ni Steph na lehitimong banta, ang star ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards. Maraming nakatuon sa kung gaano siya nagpapakawala ng bola, sabi ni Steph tungkol sa kanyang kakampi noong Olympics sa Paris. Nag-usap kami ng kaunti nitong summer kasama ang Team USA tungkol sa kung paano mag-i-evolve ang iyong estilo at ang iyong pagtingin sa laro habang tumatagal ang iyong career. Bata pa siya, kaya mahaba pa ang kanyang tatahakin. Tuwing nakikita mo kung paano nagsisimula ang taon at ang listahan kung saan ako naroroon, sa tingin ko, 2 taon na siyang ganito karami ang nagagawang tres sa unang ilang laro ng season at siya ang pangatlo sa listahan, sabi ni Steph tungkol kay Edwards. Ang perspektibo ng pag-shoot ng tres at ang dami nito sa bawat team at sa buong liga, ibang-iba na talaga. Kaya sa puntong ito, lahat ay posible. Pero iniisip ko rin kung hanggang saan ito aabot dahil parang nasa breaking point na ito. Ang estilong ito ay may threshold o limitasyon. Lahat ay naglalaro ayon sa numero, gusto lang magpakawala ng marami hanggat maaari. Tingnan natin kung saan ito pupunta. Patuloy itong tumataas si Steph. Ang 3 puntos ay laging mas mataas kaysa 2, kaya't ang matematika ay nagdidikta ng patuloy na pag-akyat kahit sa nalalapit na hinaharap. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.